Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz sa Angeles. May issue na nire-raise tungkol sa DepEd. Umiikot ito sa social media na meron daw nawawalang 5 billion pesos ang DepEd. Okay. Gawa daw ng hindi nag-remit ng mga GSIS, Pag-ibig, and other contributions na nire-require. So sinagot na po ng DepEd yung issue particularly on the GSIS. Okay. Unang-una, yung members kasi ng GSIS, yung mga teacher, okay, yung kanilang pension, maghuhulog sila sa at yung hulog nila mapupunta sa GSIS. Automatic yun. Yun ang pension fund nila, GSIS. Pag ikaw, empleyado ng gobyerno. So may contributions. Therefore, yung mga teacher, yun. I-remit sa GSIS yung contribution nila. Correct. Bakit DepEd na magre-remit? Automatic yun. Automatic deduction from the salary Salary. of all the employees. May hawak ng budget para sa sahod ng mga teacher ang DepEd po. So therefore, yung administration na mga ganyan nasa DepEd, sila magre-remit sa GSIS. Correct. Ano yung issue? Hindi raw nire-remit. Well, iba-ibang regions ang may issues, no? Okay. About 6 yata ang ni-report. However, ang root cause niyan is first we go back to 2007. 2000. Alala nyo? Nag-computerize ang GSIS. Naku, yan. Malaking issue yan. Nagkagulo yan 2 years later, demanda silang lahat. Because the data was not usable, the system was not compatible, etc. Nakadalawang palit sila dyan. And they couldn't get it Sikat na sikat pa yun nakakuha niyang kontrata na yan. So, a lot of the... World famous. Totoo yan. Tapos hindi nagawa. Well-credentialed dyan. Well-credentialed. And unfortunately, yung mga big guys, hindi yan na-convict, dismissed yung mga kaso. Tapos anong nangyari? Nagkagulo. Pumatong-patong yung problema. I mean, even before, the problem was of reconciliation. Yung records ng DepEd at saka yung records ng GSIS. Kasi, unang-una, lump yung pag-collect ng, ng DepEd. I-remit nila lahat. So, kung kunwari may binabayaran kang utang, meron kang contributions, let's say meron kang amortization sa bahay, isang kolekta ng DepEd, isang bato sa sa GSIS. Kasi nakakategorize naman. Pagdating sa GSIS, for some reason, something gets lost in the translation. The system is problematic. I don't know. Basta dekada na nilang hindi ma-solve yung problema na yan. Kasi nga 2007 pa. Napunta yung pera, hindi na register, nabayad na. Yes. Yun ang nangyari po. So, minsan, magre-retire yung employee. Wala na pagtingin niya, wala siyang pension. It's a matter of record keeping. Correct. So, hindi po ibig sabihin, hindi na-remit yung pera. Kumbaga, issue siya ng... yan, record keeping. Halos pareho yan ng SSS. Correct. Correct. Nagka-issues. Yung records. SSS. And it's not just DepEd. Yes. It's the entire government. Yes. Kasi basta... plantilla ka, you're full-time employee, not contracted automatic, service. Bakit mo naman idadaway yung mga ibang government offices pa? Kasi one of the reasons... DepEd lang ang may kalaban. Dapat ang banatan, DepEd lang. There was a time... Dama yung ibang... Naalala nyo to, kinamumuhian talaga ang GSIS. Pag binanggit mo to any government employee, may kasunod yun na namura. Kasi... There's one time, ang ginawa nila is, nag-e-card. Nag-fail yung e-card nila. So, they would ask the retirees to collect their pension dito sa main office. Diyan sa reclaimed area yan. Ngayon, kung taga-probinsya ka, o let's say taga-Mindanao ka, magpapamasahe ka, pupunta ka dito, pag hindi natapos, pila pa yan. And the lines were epic. Talagang hanggang labas, the long and winding road talaga yan. Ang ginagawa pa na, you have to be personally present. Pero, yung ganyan na siya. Magkaroon na po kayo ng pag-asa dahil si Sumo na. Ang head ng GSI. Parang namatay yata ako. Something died in me there. Your heart stopped beating.
So, hindi. But ang point dito is that the COA report actually gives DepEd an unqualified report. Meaning, na kinilala nila yung efforts. Kasi nag-constitute nga ng committee si Vice at since January pa, tinatrabaho nila yung reconciliation na ito. Ng It's mga not records. completely on the GSIS side. Siyempre, we So, cannot, bakit lumalabas sa social media? Ang ano pa nag-disappear. Balik. Actually, ang lumalabas sa social media, nag-disappear, nawala Teka, yung 5 billion. Pwede bang meron lang konti? Sinabi mo, ang lumalabas. Mali. Ang pinalalabas sa social media. Sorry pa. Ayan. Precision. Ang pinalalabas na sa social media, ang hindi nagbabayad itong malaking issue yan tungkol dyan sa GSIS, at saka yung reconciliation, at saka yung mga lending companies isa that pa are yan. spraying on the public school teachers. Basically. Grabe yan, pare. Grabe yan. Ano yan? Daig pa daw niya ng 5-6. Grabe yan. Ang alam ko, hindi na Ang collateral nyo po, yung inyong card. Lupit, ano? Yung ATM. Sila yung mangongolekta through the ATM. So kasama yun doon yung mga administrative and finance officers ng lahat ng mga public schools. Correct. So yung, oo nga, no? Pero kung problema daw ng GSIS yan, so bakit DepEd ang inuupakan? Yun ang kailangan malaman. Kasi pinalalabas na nag-disappear yung pera. nawawala. Imbis na sabihin nila na it's just a bookkeeping issue na dekada nang nag-fester dito sa ating gobyerno. Yan dapat pumasok. Pwede po ba may isingit ulit ako? Sabi mo, pinalalabas. Okay. Ipalabas Ayan. na mali. Na hindi nagbabayad ang DepEd. Kapag di ka nagbabayad, ibig sabihin, may kumukuha ng pera. Iyon. Yan dapat pumasok. Yan po ang implikasyon nung propaganda na yan against Correct. DepEd. and therefore against Sara Duterte. Dapat talaga i-take over yan ng Maharlika Investment. Yan! Yan! Ang aking matagal nang pinapangarap na ma-take over. Ang problema ko lang sa Maharlika, wala pang identity. May identity crisis. Yung corporate Hindi niya pa alam kung ano siya. identity, Kung siya ay di tao, di hayop. Meron ng Despite manager yan. the Land Bank and DBP's sequestration of their Hindi funds. pa alam ng GSI ng Maharlika. At least ang GSIS alam na. Na may problema. Ang alam natin ang GSIS, nag-i-invest yan halimbawa sa coastal. Fuel depot. Nawinala nila. Tapos binenta. Nag-i-invest yan sa global infrastructure. Partnership. Partners ba? Partners. Ng Britain. UK. The operator of Gatwick. Meron mamaya issue. May issue. Teka, ko lang Linawin mo ng husto. It doesn't mean to say na lahat yun bayad at hindi lang na-reconcile on GSIS. Meron pa rin na hindi na-remit on the part of the DepEd. Primarily also, kasi ang gulo-gulo rin ng records. Ngayon nila inaayos ito. So we're not saying na completely on the GSIS side, pero malaking factor yon kasi nagtambak-tambak niyan since 2007. So kahit yung mga kinakausap ko yung mga dating accountants sa DepEd and mga followers natin, sinasabi nila, grabe yung problema dyan. Monumental task talaga yan. Mabuti na lang ang Undersecretary nila for Administration, si Gerald Mempin. Yung kinuha ni Sara yan. Gerald Mempin, doon sa tent doon, at saka si General Baluyan. Yan ang kanila. Itong mga ito, organisador itong mga ito. Organisador sila. In other words, alam nila yung dapat ito. Hindi yung bara-bara, ganito, pakikipag-chismisan sa coffee shop. Hindi ganon. Ito mga disiplinadong tao, itong mga kinuha na. Pero the crux of the matter is, meron po talagang propaganda against VP. Yan ang ibig sabihin sa akin.
ng mga lumalabas na yan. So, merong parang Pinalalabas machination. Na Behind the pinalalabas na sinasadya. Okay? Ngayon, kung ang gagawin na lamang ng DepEd palagi, magtatanggol o maglalabas. Hindi nila Paano magagawa. yung mga, Hindi nila magagawa yung paano ba trabaho yung ibang nila? dapat gawin? Din yun. Bakit laging binabanatan? Kasi sabi nga ni Trixie, may mga offices din na iba na ganyan ang nangyayari when it comes to the pension fund of their employees. Pero ang sentro ng balita ngayon, DepEd. Okay? At hindi lang yung issue na yan. Meron pang mga ibang tungkol sa pera sa DepEd, ginagawang headline. Ayan, totoo yan. Okay? So, parang merong a major... There's a concerted effort. Na talagang si BP Nahalatang-halata na ngayon. Saan ang gagaling yan? Alam mo, ayan, nangyayari niyan tuloy. Parang yung saying na sinasabi, uy, pag nakita si BP Sara, naglalakad sa tubig, ay, hindi marunong lumangoy. Hindi siya miracle. Hindi nila miracle. Hindi miracle yan. Hindi They will marunong never lumangoy. give credit where credit is due. Loko rin to eh. Well-credentialed Bagkus, yung mga... isi-spin pa. Something that ordinarily happens and which COA has already said na yun, Only two-wheeling, recognized na, Only two-wheeling. na okay. Campus. Kasama yun sa kumpas, sino yung mga Yun na nga. Style na Ay, ganyan. yan. Kita na yan. Pailalim. Style na pailalim. Oops na oops. Aha. Madaling gawin niya. At yan po ay practice ng private sector. Okay? Hindi natin dating nakikita yan sa mga government offices na gumagawa yan. Yung mga bakbakan na ganyan na sa media, na very subtle messaging, minaster na yan ng mga private companies. Lalo na pa nag-aawayan sila sa mga projects. No? Yung mga messaging na ganyan na subtle. And the science there is dapat yung paggawa niya na hindi matutuntun sa kanila. Walang tali. Yeah. Walang tali. Leading up to them. Never. Hindi mo Untraceable, sabi nga. Unless Untraceable. dali mo sa bisbas. Ay! wala na si Dax Lucas sa Bisbal. Wala na? Wala na. Nasaan na siya? He's going to set up his own billionaryo. Parang ganito po, kahit na anong gawin Yeah. ng DepEd, magpapaliwanag and everything, tuloy-tuloy pa rin yung ganyang campaign Rear guard against action. Sara. Ang naapektuhan dyan yung DepEd. And therefore, our education program. Yan po yung ginagawang kasi kawalangyaan. Hindi naman kawalangyaan. Damage na mga ganyang klaseng campaign. It's not, hindi kaigi-igi. Okay. I-raise ko yung isa pa. Meron kasing isang issue tungkol sa Transpac na, ewan ko, did we discuss it here na? Transpac? Okay. These are educational materials na allegedly, yun, inaano din, pinalalabas din na kasalanan ng DepEd. Now, this was a contracted service. Transpac is a logistics company. So, umorder ng learning materials ang DepEd sa kanila, hindi nag-deliver ang Transpac. So, nag-send ng demand letter, walang sagot. Nagpadala ng, sige, kung nandyan yan, we will pick them up instead of you having to deliver them. Wala rin sagot. So, walang choice ang DepEd kung di ihabla sila. At hinabla sila. Which is why it is not a COA issue. Magiging COA issue yan. It was only an observation at the start, but once hinabla sila, it means that there are efforts na kunin yung materials na yon. Lo and behold, after lumabas na nga, eto na nga, nagpadala na ng notices ang court, saka bigla nag-offer ang Transpac na, pwede nyo nang pick upin dito. Which again is not part of the contract. Okay. Although yung original press release nila, which was bandied about by ACT Teachers Party List, sabi nila, hindi pa kasi nagbabayad ang DepEd. So nilabas pa ng DepEd yung kontrata nila para malinaw na payment is only after delivery, which is standard for government contracts, particularly for supplies. Hindi magbabagsak ng advance payment yan, lalong-lalo na if these are yung ordinary course of procurement. Yung you procure them regularly, like yearly or every quarter and so on. Hindi yan deposit. Ano yan? Payment upon delivery yan. So, ang punto rin dito is that what they want to do is keep the DepEd busy defending itself.
so that most of its officials are dedicated simply to the task to defend themselves Pwede ba makasingit? instead of actually Kasi working. ang bait mo eh. Oh. Kaya sabi mo, ang kanilang aim to keep the DepEd busy defending it and everything. Ang aim dyan po, sirain si Sara. Maliwanag na maliwanag yan. Okay? Yan ang aim nila. Pakita na hindi siya marunong Because it's a tumangoy. concerted effort eh. Sunod-sunod eh. Hindi ba aksidente lang pa, kumbaga, panaka-naka may lumalabas? Hindi eh, constant ang attack. Okay? So therefore, target si Sara. Very clear. Very. To a newsman like me, ganyan namin nababasa ang trend ng mga ganyan na campaign. Kung kami sasali, accomplish kami. Sasali kami doon sa campaign. May mga media outfits na ganyan, sumasali. So, hindi ho natin nakikita ngayon na kapag meron mga ganyang campaign, ang isang halimbawa, investigative report, Okay. para ipalabas kung anong punot dulo niyang campaign na yan. Yun hindi natin nakikita. In the same manner that the president is always Under attack under also. attack. Yun na nga Campaign din yun. Meron Continuing din, campaign from all kinds of groups and agrupations. At the same time po, Ganyan yan. uh, If you are in public service and you are being... continuous ang build-up na kailangan daw natin ng low tariff for port. Parang ganun. Ganun din eh. Yan, maliwanag. May campaign yan, po yan eh. At hindi tumitigil. Yung mga ganong klase. Ang akin naman, Maraming kasi, yung ginamit mong, this is a controversial statement, binamit mo si BBM. Presidente, this PBBM, ang akin, si VP Sara has the advantage of being, she has the ability to take the bull by the horn. She's not saddled by questionable advice or people around her. She can make things happen if she wants to while working on her jobs as VP and DepEd. Sorry I have to say that. Dapat yun ang magawa sana ni BP. Hindi, ang ka-BBM naman, ang banat, hindi sa kanya eh. No. Kundi yun sa patakbo ng gobyerno niya. Nakasalanan ng cabinet niya. Pero sa kanya sinisisi. Yun ang hindi Si BP maganda. po ng ganung mga problema. She can actually make things happen. So, maski comment sa Hindi, YouTube personal natin, yun, pag may mga issue rito, lagi inuupakan si President BBM. So, nagtataka ako, bakit ganun Bakit ang ganon? attitude? Bakit hindi yung mga tao? Samantalang issue natin nandun sa cabinet Mga member tao na kasi walang na mabilis kinikilos. mag-press release at magturo eh. Meron menu kagad eh. Meron na kagad table eh. Ang problema ko rito, yung sinasabi niya, baligtad yung ginagawa ng cabinet. Oo. Pero sa kay PBBM, yung balik. sisi. At kagaya niyan, yung tungkol dun sa mga tarif, sinabi na niya yun eh. Pero bakit tumutuloy pa rin yun sa tariff? Ino-overwhelm siya. Nilalagyan siya na, sinisingitan siya ng mga pipirmahan. Ayan. Yan ang mga problema dyan. Gift to the Filipino people daw, yung Christmas gift. Oh my gosh. Talaga si Jonathan. Pero mahal pa rin yung ham. Hindi na nga muna ako bumibili ng First ham. hand knowledge na bumili ako ng ham 2 weeks ago. Mahal pa rin? Baka mas mura yung imported. Ko, liliit na lang yung ham nating Yung na excellent- regalo ni Trixie. Yung excellent yung Liit na lang yung regalo ni Oh, Trixie. mahal na. Ang mahal na raw. Naku. Ang sabi sa akin ngayon, excellent yung 1,875. Medyo maliit yun. Naliit lang. Yung bola. Yung Di ko bola, alam. excelente. Paano ko yung leg pa? Ay, patay ka na. Baka 10,000 na yun. More or less. More or less? O Mga 8. paano mo Between masasabing 8 to 12 sa Christmas gift sa Filipino people yung... Who can afford 8,000? yan tariff na yan. Nagmamahal pa rin ng baboy. Yeah. Mabuti na lang. Walang, Buti na lang. walang Mabuti effect. na lang, itong si Attorney Philip Cruz, magdadala doon ng bote. Straightening. Magdadala ng bote. Baka pwedeng may singit na chocolate cake. Isasama yata doon sa binagoongan eh. Alam mo, napipikon na ako dyan kay Attorney Philip. Oo. Ah, grabe. Nagpapadala na single malt. Oo. Pambihira. Pambira siya.
So, paano yan? Iinumin ko na naman yan. Mahihirapan na naman ako. Pwede mo naman bigay sa akin. I can take it off your hands. Magagalit si attorney. Magagalit si attorney. Oo nga naman. Diba? Siyempre nakakahiya naman. Bigay yan. Bigay sa akin. Ito po yung ADB, pinagpipilitan. Dapat daw po, i-extend ang bidding. Okay. Gawing January 27 for the privatization of NAIA. Bakit daw po? Ang sabi ng ADB, para daw po makaakit ng marami pang ibang bidders, Hindi po better outcome, para lang mas-spread out, siyempre. at para mawala daw po yung mga favoritism at saka yung rigging ng bidding. Yan, nasabi po ng ADB. Grabe naman ang Hindi po mga, hindi karambola, hindi. implying ADB. I think they know something that we don't know. Ano ibig sabihin? Meron ng taker? Oo, dandil na. Moro-moro na lang yan? Moro na lang yan. Yung ba ibig sabihin, hindi favoritism lang at saka rigging. Tapos sinasabi nyo, meron na. Hindi lang. Itong ADB na ito, kung magsalita, sino ba yung gumagawa ng in the first place, sino bang gumawa Nag-recommend ng privatization? Kasama sa overarching moro-moro to eh. Kung ADB yun. Gagawa nga sila ng parang, sige, magsasama kami ng iba pa. Ang gumawa po nun, isang taga-ADB na bata ng dating cabinet. Yun. Tapos ngayon, gagamitin nyo ang buong institution. Sinisira nyo ang ADB. Tapos sisirain pa nyo kami. Kasi daw po, sa ngayon, ang December 27, deadline ng yung MIA po, yung Manila International, Ninoy Aquino International Airport, gusto po i-privatize. Okay? At ang deadline na binigay ng DOTR, 27. To submit your bids. Ang problema, dadalawa lang po ang magbibid. Ito ba ang problema ng ADB? Yan dalawang nag-submit daw po na yan. Yan din yung grupo na nag-submit ng unsolicited proposals noong panahon ni Artugade. At yung kanilang unsolicited proposals, binawi nila. Bakit nila binawi? Kasi hindi po nila kayang gawin. Lugi daw. It so happened, nagkataon naman, na yung ayaw nilang feature doon sa kanilang unsolicited proposal na yun. By accident, by coincidence, tinanggal na ng DOTR ngayon. Wala na yun. Yung feature na yun. And thanks but no thanks to this ADB person. Yeah. Who came out with this very magical study. Magical! Sabi niya, do not include this term in this particular. Wag na. Because it will ruin the bid. No, kasi may grupo, walang kaabog-gabog, sabi nila sa gobyerno, Kaya namin. kami na magmamanage yan. Ito yung proposal namin. Ito proposal. Dalawa doon sa proposal nila, magtatayo ng tren system. Okay. Kasi magkakahiwala yung terminal natin. Yung Terminal 3 sa kabila ng runway. Okay. So, paano kang lilipat ngayon doon sa kabilang terminal kung galing ka doon sa Terminal 3? Kailangan mo ng mass transit. Oo. Iikot ka pa napakamahal doon. Parang sa Singapore. Iikot Mabilis. ka eh. Nasakay ka doon, nasa kabilang terminal. Hindi ho magkakatabi yung terminal natin. Nandun sa kabilang... Saka ano yun, iikot ka pa doon sa makipot ang ang Mercana. Masaya to. Makita. Masaya to. More on this later. Pagbalik ng Karambola. Oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Babalik ang Karambola. Kasama pa rin sa impinan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Pakitaas ni... Ang cute, no? Parang ano po siya, parang... Kung maalala saan ko nakuha to, parang shinaping ko yata sa closet ng nanay ko. Ayun. O ng ate ko, hindi ako sure. Uy! Ate Sandra Hernandez, good morning sa iyo. Hindi ka namin binabate. Si Ate Sandra. Ayaw sumagot to pag tinatawag ko ate. Yung pong NAIA privatization,
merong memo na binigay ang ADB sa DOTR. Yan po yung istorya niyan. Pero top secret, memo yan. Ang sinasabi na ADB, gawin yung extend nyo by 1 month, January 27 na. Kasi kung gagawin, 29, kasi kung gagawin yung December 22, dalawa lang ang magpa-qualify. Asama ng dating. May perception na rig. Okay. At may favoritism. Ayan na. Sa dahilan po, nung pinaliliwanag ko, panahon ni Art, merong unsolicited proposal. Yung unsolicited proposal na yun, binawi nila. Kumbaga, sinabi nila, kami gawa niyan. Pagkatapos nun, binigyan sila ng original proponent status. Ano ibig sabihin yan? Senior na yan. Mag-uusap na lang tayo kung, kumbaga, okay na kayo. Original proponent status. Meron na advance na yung kanilang proposal. Pero bakit binawi? Dahil meron dalawang, pangako sila noon na imposibleng magawa nila. Isa dyan yung additional runway. Yes. Dahil isa lamang ang runway ng NAIA. Ang kailangan natin para ma-solve ang congestion sa airport, at least dalawang runway. Hindi nila magagawa yon dahil sabi nga ni Parin Joel, kailangan mong gibain yung mga subdivision. Kawawa yung mga kaibigan ko sa multinational at moonwalk. Nangyayari na nga sila doon sa creek creek Nangyayari pa sila doon dito. Dito sa NAIA. So, hindi yun nila magagawa. Tapos yun nga, yung sinasabi ko, yung people movement, yung train. Hindi rin nila magagawa. Napakagastos nun. So, tinanggal yun. Gusto nila tanggalin yun. Hindi pumayag ang Duterte administration. So, anong nangyari? Nag-withdraw na lang sila. Hindi natuloy yan. At wala nang narinig tungkol sa privatization. Wala, no? Wala. For a while, Mega Wide was there sana, but actually... By coincidence po... Bench warmer lang sila nilagay. Gumawa ng bagong terms ang DOTR mismo. Hindi na unsolicited po. Hindi na. DOTR na po ang magpapabid. Oo. At himala. Merong himala. Nawala yung dalawang conditionalities na yun. Yung people movement at saka yung additional runway. Nawala na po. So, ano mangyayari sa NAIA? Beautification project. Mall. Saka ang laki ng rainforest. Ang kanilang nagpeg sila ng amount, 170 billion. Over a period of 15 years. Okay. Yan pong NAIA, ayon sa DOTR, ang kinikita niyan, umaabot sa 15 billion a year. Okay? Yung kontrata na 15 years, extendable by another 10 years, therefore 25 years. Computin niyo yung 15 billion na yon, 25 years. At yun assuming na hindi tataas yung mga fees. Na 15 billion constant for 25 years. Okay? Ganito po ang gimmick dyan. Ang hinihingi ng DOTR, 30 billion upfront. Pare, chicken. Chicken na chicken. 2 taon. Oo. Ang gagawin nyo lang nasa inyo na yung kontrata, kayo nakakuha ng kontrata sa gobyerno, as operator of NAIA, punta kayo sa bangko. Ito, meron kontrata. 15 billion a year for 25 years. Ang ibig mo sabihin, hindi ba ako pwedeng pautangin? Pautangin mo akong 30 billion, yun ang collateral ko sa'yo. So, sin capital. Napakaganda racket. Laway lang, Hindi ko kayo... Ang maganda dyan, paano kung iba makakuha? Kami nagtanim. Di ba? Kami nag-araro. Iba iba kakain? Hindi pwede. Hindi pwede. So, kailangan, December 29, may bidding na para hindi pa sila handa. Kami handa na kami. 2 kami. Magbabakbak. Ayun pala yun. Kaya pala nagmadali. Ito po, Para box out nagkaroon na. ng debate yan sa loob ng Marcos government. At ang may mga posisyon, ayaw nila ng privatization for the simple reason na wala na talagang pag-asa yan na iya. You need additional runway. At saka bakit mo... At meron ng ginagawa doon sa Bulacan Bakit pa natin Saka bakit mo ipaprivatize ang isang
activity na kumikita ang gobyerno. Correct. Kaya mo naman trabahuin yung mga gagawin yan. Justification. Oh, kayang-kaya. 15 Palitan yung billion. aircon. Yung aircon, ayusin mo lahat. Linisin etc. toilet. Oh, pinturahan mo ng mabuti yan, etc. Mga outlet ng 220. Yung ba pintura mo, yung number 1, Boysen? Yes. O baka hindi? Oh, boys, yan. At saka, Ganyan ng outlet para hindi Grass cutting. ma-impact outlet. yung, grass cutting. Oh. Tapos pagagantay mo yung uniforme ng mga tao. ganyan. 15 billion, kayang-kaya yun. So yung debate po na yan, it raged. And what convinced the leadership, dahil daw po kasama rito yung Global Infrastructure Partnership. Yan Po ay based sa London. Aha. Yan daw ang nag-ooperate and manage yung Gatwick Airport. Ito na po. Yung Gatwick Airport daw po, 60 events per minute. Yun ang kanilang Kung nagawa nila yan sa Gatwick, with one magagawa rin yan sa NAIA. Yun ang sinabi nila kay Presidente. Naloko po. Hindi ho one runway ang Gatwick. Ang dali i-check niyan, i-google nyo, tingnan nyo yung Gatwick, ilan ang runway niyan, at makikita nyo yung mapa, 2 ang runway. And therefore, ay ibig sabihin nun, 30 events per runway. Which is in conformity o sumusunod po doon sa patakaran ng International Air Safety, ano ba yan? IASO? Iyata. IATA. Na 2-minute minimum interval ang events because meron pong nakikreate na vortex. Yan, pag mga aeroplano lumilipad, may mga vortex yan. At delikado yan. Binalikan pa nila. masyado kang maaga nag-landing, ipaalis pa lang yung isa, Yung po yung selling point na nagawa daw ng, yan daw GIP na yan, ay kasama ng isang consortium. Saka napakagaling. Sipin mo dalawa. Napakagaling. Nung sinabi sa kanila na 2 runway yan, nakita ko eh. May nagsabi doon sa discussion na yun. Meron din naman, bumalik sila kay Presidente, Sir, meron talagang 2 runway yun. Pero maski naman na iya, meron din 2 runway. Kaya lang perpendicular. Oh. Hindi perpendicular. Hindi pwede. Magbabanggaan eh. Tsaka po maiksi yung isa. Napaka-iksi. Oo, hindi pwede yun. Babanggain nyo lahat ng mga nasa Hindi, dulo. ang mga lalanding yan, yung Harrier jet, yung vertical take. Yan. Kailangan, Usan pa kayo niyan? Hindi. hindi, pero mapag-iisipan yan. So ano hangad dito? Ang hangad po rito, yung kinikita na Take naiya, over. na 15 Yan. billion. It's a takeover. Habang hindi pa nagagawa. Napakalaki niyan. And therefore, kailangan madaliin yung bidding. Yan po ang mechanics niyan. Ang problema, hindi nila na-control yung ADB. Bakit nagsalita ng ganyan? Hindi, ang Yan, akin kasama kami. Kasama sa play? Ay, kasama. Naman, hindi. Pagkataas ng Ibig mo presyo. sabihin, hindi papansinin yung ADB memo? Hindi. They will Noted. get some, Pampataas ng... Noted yun. Noted yun. Pampataas ng... Tapos kumbaga sa Confidence. Ano pampataas ng confidence? Confidence. O ng bakas? Meanwhile, Confidence sa bakas. Yan. kumbaga sa karera, kadaling humanap ng ilang lame duck na kabayo dyan. O, sali ka na dyan! Yan. Make it worth your while! You hit it. Yan po ang ano niya. Kumita na rin yan. Kaya sinasabi ng ADB, Ayaw lang- rigging. Yung sinasabi po ni Joel na meron kang pakawala na patalo. Yan, di ba? Yung, halimbawa, karera, humahanap ka ng kabayo. Mukhang maganda forma. Pero pilay pala yun. Bakit ka maglalagay ng malakas dyan? Baka madali pa tayo. Di ba? Na-inspection eh. Ay, naku. Ang matindi, nag-leak yung ADB memo. So, ito yung akin dyan. Meron sa loob na doesn't agree with what is happening. Okay? Yung nag-leak ng ADB memo na yon. So, hindi po solidly, DOTR is behind this privatization. So, ibig sabihin, may mga duda. Kung talaga ba napakaganda niyan, lahat sa akin, talaga makikinabang ang taong bayan, it's advantageous to the government, talagang tuloy-tuloy na. Huwag kang gaganyang ngingiti-ngiti, pare Jonah. Yung mga leak? Yung mga leak? Yung mga leak na yan.
part of the whole... Ano part ba yan? of the whole buffet. Ang tingin mo, may, ano, Oo. kasama na yun. Kasama sa buffet yun. Sarap. Sarap ng buffet dyan. Saan kaya? Parang may Trojan horse. Alam mo, nagsimula yan eh. Yung sinabi mo kanina, yung biglang, yung bang lo and behold, nung, Nawala na yung dalawang yung dalawang ano. Ang tawag naman dyan, pare, kaya nga, Ano? sino man yung troubleshooter sa ADB, cutting through the Gordian knot. Ayan! Tanggalin na natin ang mga balakid. Chong! Ayos na. Like knife through butter. Pare. Yan. Na hindi nila magawa nung panahon ni President Duterte. Okay. Hindi ang katwiran noon, nung administration ni Rodrigo, ano yan? Roa. Rodrigo Roa Duterte. Ang katwiran. Hindi naman sa amin galing yan eh. Oo. Kayo nagsabi You're the na ones kaya who, niyong gawin yan eh. Di ba? Kayo may proposal niyan eh. Okay? Additional runway at saka people movement. Ngayon we're insisting on that. Gusto niyo matanggal? So, ibig sabihin nun, pinropose nila yan na from the start, alam naman nila hindi kayang gawin. Just to get the original proponent status. Mahina ako sa At bat. pagkatapos nun, mag-negotiate na Hindi lang. ba magkakasya yung additional runway at yung train sa 170 billion? Hindi nga sa mo ilalagay yung additional runway. Perpendicular. Yung problema nun yung space eh. Oh. Ang dami mo sisirain doon. Gusto mo ba magkaroon pa ng right of way problem niya? Yung train right of way din. Di na, imbis na extendable by another 15 years yan. Extendable 100 years. 100 years na yan. Problema eh. Kukunin nilang abogado si Atty. Trixie para implement yung right of eminent domain. Yan. Tama ba yun? Soldier lang. Benta bahay nyo. Ang problema po, yabang ng yabang itong ating Manila International Airport Authority na napakadami raw na darating dito sa Pilipinas in the coming months. Okay. Okay, di crowded na talaga itong airport na to. Pati ang Bureau of Immigration, yan ang pinagyayabang. Ang dami na raw na visitors, arrivals. Yan, napakadami. So meron ng dahilan ngayon ng Department of Tourism. Paano kami maglalabas ng campaign? Hindi naman kaya ng airport, yung volume. Oo. Diba? Madadagsain tayo, mas nakakaya. Dadagsa. Magiging para tayo nung sa pier. Sa terminal. Sa pier. Yung sa cruise. Kaya hindi kami masyado naglalabas muna ng plano. Meron na po nagsabi, mukhang nakikinig ng karambola, na kailangan daw talaga isang tourism leader. Sino kaya itong tourism leader? Kailangan na daw po sila natin ng cruise terminal sa Maynila. Anak ng toko. Bakit Manila? Dito yung mga cruise sa Maynila ang gusto eh. Marketable po ang Manila. Okay. Because of the cultural background and all that. Hindi, na-market na nila. Ang market po niyan yung Intramuros, okay, yung shopping, sa Metro Manila. Matagal na palang na po pinopromote ng mga cruise companies yan. Ngayon lang naisip yung terminal. Kailangan pala. Kaya ba ng Manila Bay yung May lugar cruise ship terminal? may lugar. Okay. Ang nagsabi po si Raja Travel Corporation President, Raja. Eileen Clemente. Mukhang nakikinig na karambola to eh. Last week kasi sinabi natin kailangan talaga ng terminal. Siya rin po ang Vice Chair ng Tourism Congress of the Philippines. Yan. Ang problema, mga private sector po. Ang talagang mamamahala niyan, ang dapat kumilos dyan, Chiesa. Kasi sila yung may pera eh. At yun ang mandate nila. Yes. Tourism Infrastructure. Tourism Infrastructure Group sila eh. Ayun. Yung Chiesa, is it under the Department of Tourism? No, not under. It's part of the, pero attached agency siya. So it's acting like an independent republic? Yes. Yes. So si Presidente lang ang pwede magsabi? Hindi. Chairman naman yung... Hindi. DOT? Really? Hindi. Chairman ng board, tama. Tapos yung Chiesa head is something like the ED. Yan.
So, Ang laki ng pera ng TIESA, kanila yung travel tax. 80% of the alam travel mo, tax is... ang dami ng prefab walls, mga ganon. Ang dali na itayo niyan eh. Terminal. Ang kailangan lang niyan, scientific time and motion. Saka tutulungan Na So, ganyan kalaking coordination. crowd, ima-manage mo, talagang yung time and motion niyan, terminal na yan. Dapat pag-aralan Saka mo. tutulungan pa kayo ng PPA. PPA. Yan. Hindi, mandato din PPA nila. nga sinisisi rito, nakakaawa rin yung PPA. Well, yan ang ano. Meron kang dyan yung... Tingnan mo naman yung Oo nga, kawawa talaga. meron kang mga dyan. foreigners po. Tingnan Doon mo, sa... nasisiksikan. Eva Macapagal, yun. hall. Sabi Meron ko, doon. meron. Pwedeng magamit din yun eh. Saan? Yan sa- The same harbor? The same area, yes. Wow. Evangelina Macapagal. Kung sakali, revitalized yung ating tourism industry. If we can do this right. And then, identified nyo na yung mga Isang cruise barko, areas. mga 2,000 eh. Isang Oo, ship. isa lang yun. Isang ilan yung magdadao? Tsaka yan, pwede nang i-identify. Buhay na buhay yung area na yun. Mga Baka magkakaroon pa ng redevelopment doon, I'm sure. cruise areas, identified naman natin yun eh. Kung saan pwede magdala ng cruise ships. Cebu. Marami kang pwedeng puntaan. Ngayon, yung mga nagtatanong tungkol doon sa strike, 12-day daw po, 12-day strike. Hindi natin maalaman kung ano to kumbaga patigasan. Ha? Pwede ba yun? Patigasan. Hindi kasi ang laki rin ng loss on their part, ha? 2 linggo, Pasko. Hindi sila kikita. Pag mula daw ngayon hanggang 29, isang development naman, pupunta raw sa Supreme Court, ang piston. Para daw po i-challenge yung phase out ng Ano yung jeepney. legal basis? Hindi ko nakikita yung legal basis kasi. Hindi, just to delay it. Do they expect to win? No, Kasi nga delay lang ganito patigasan. Ang gusto ng mga jeepney, tanggalin yung programa ng phase out. Masyadong extreme naman. Yan. So, walang negotiation. Compromise yan. Tanggalin yung pero po merong survey na sinasabi ang taong bayan naniniwala doon sa phase out. Yes. Okay, merong ganyan survey. It's time. Masyado na natin pinatagal yan. So, alin po mangingiral dyan? Maski taong bayan sinasabi kailangan na panahon na i-phase out yung jeepney. It outlived. Its usefulness. Totoo yan. Belongs in a museum. Parang yan nangyari nga, yung mga kalesa, di ba, ganun din, face out in the past. Nakita na rin na hindi na in step sa... It could not survive with the motor car kasi. There are some areas na pag walang motor cars, kalesa. Yang mahigit sa 68,000 daw po na jeepneys ang maaring hindi pwedeng payagan na bumiyahe by January 1 dahil hindi sila nakakomply doon sa mga requirement ng LTFRB for a franchise. Ano dyan? Halimbawa, yung kailangan member kayo ng cooperative. Yes. Okay. Doon sila, pala. Yun ang nakikita kong weakness. Nang? Na they can take it to the Supreme Court. Freedom of association. May mga cases where they were compelled to join cooperatives or associations, which violates the Bill of Rights. Okay. Not all of them win, though. Depende talaga sa sitwasyon. So, alalahanin natin at meron talaga survey, ang sinasabi ng publiko, payag sila na i-phase out ang jeepney. Majority po yan na survey. Ngayon, pero mo sabihin, i-argue mo, survey lang naman yan eh. Sa akin, Diba? simple Pero lang makikita pa, nyo dyan ang sentimiento ng publiko. Ang importante yung social services, yung pangsalo sa kanila. How, Well, sinasabihan sila mag-training sa TESDA. meron silang ganun.
Pero ayaw din nila ngayon. Ngayon, Supreme Court na ang solusyon. Wala. Will that solve anything? It will delay things. Let's Tama just kayo. delay. In the meantime, you will be taken off the streets according to Tapos masasanay yung mga tao. And Nawala na kayo. You actually are doing the job of the DOTR for them by doing this. Okay. Another development, nangangako po ang LTO na hindi na raw sila mag-i-issue ng paper licenses. Really? Pagkakagula-gula nito sa wallet mo. Next year daw po. May plastic, na. Buti na lang 4 million plastic cards. Magdi-deliver na raw po yung supplier next year. Uy, talagang totoong na Promise ha? deliver na. Promise ha, LTO ha? Wala nang papel ha? Pinagtatawanan ho yung mga Pilipino pag lumalabas ng Pilipinas. At ang dala-dala lisensya, papel. Parang resibo ng laundry. Oo, parang ganun. What's this? It's my license. No, it's a paper. It's a piece of paper. No, that's my license. That's how that's our license. Sa oras na nawawala na tayo. Pero bukas siguro pwede natin to discuss. Alam mo, interesting din itong pinropose ni Senator Padilla, na i-increase to 54 from the present 24 ang So, wala ng Congress. senators. Well, hindi, may Congress pa rin. Look, kasi nga, di ba, yung mga senador natin, hindi naman nationally elected yan, hindi regional, walang Wala constituency. regional. So, parang doon. At meron pa siya mga iba pang sinabi na pwedeng i-discuss. Well, si Kong Jonathan siguro baka magsasabi dito, but if it makes sense. Diba? Hindi, kasama nga dati yung proposal ang RIA ang senators. Amihan. Regional ang election. Regional, di ba? Meron. Kayong CAR, wala silang mga senador. Nakakonsentrate ka sa mga pamilya yung Senado. Pamilya. Kaya, Mga senador nakakonsentrate doon sa mga anak-anak. Oo. Anak ni Erap, anak Oh my ni God. Tapos may- Anggara, Kapatid. anak ni Si Nardong Senator Puti, Padilla, marami anak ni na- Cayetano. Puro anak. oo nga, no? Yikes. Okay. Yun. Maya-maya niya, apo na. Apo na. Apo ni... anak ni Marcos, Name apo ni recall Marcos. talaga, no? But how does that sit with sa Congress, yung ganun kasi mga proposal? Hindi okay kaya yun din? Hindi, ayaw daw ni Subiri ng Ayaw. charter change eh. Mag-iingat to si Subiri, ha? Ayaw din ng presidente. Ayaw din? He Gusto ni Martin eh. Ano kayo? Si Martin. Si Speaker. Speaker. At the start of the term, sinabi ng presidente, there's some things that we really have to prioritize. And that's not one of them. It's not. Simula pa lang. Oo, kasi nandun pa ako eh. Eh bakit lumalabas itong issue na to? Oo eh. Siguro, nagbago na rin. Marami rin naman nagbago eh. Di ba? From the time he took office, may mga nagbago. May mga priorities rin na binago. Ayun. Marami. Ganun talaga ang buhay. Nagbago na yung nagbago na ihip ng hangin ngayon. Hindi na drugs. Iba Ay, na hindi. ang panahon ngayon. Rights, human rights based daw po ang drug campaign. Drug campaign, sabi ni Executive Secretary. Yeah. Osber Sabin. That's like the second time it's being announced. That, Sinabi na ni Benhar yan. Dati ni Sec Benhar. ay, inulit. Okay. Bears repeating pala. Okay. It's worth repeating. Or maybe it's being repeated because people feel that there is no drug campaign at all. Bida. May bida eh. May bida. Oh, yung bida, May 'di ba? Yun yung sa kay Sec Benhar. Bida. Yun yung human rights based rin. Human rights. Actually law based yung kanya, mas maano. Based. Bakit dati ba hindi law-based? That's the implication, 'di ba? Stupid. Ay, sorry. Well, the same. Indict. Human rights based. Bakit dati ba Dati hindi? human rights. 'Di ba? So may ano yan that has effect on the communications what government is portraying to the Wala nga tayong ICC but really Yan ba nakasinta na naman sa BP? may undercurrent yan. Bukas pag-usapan Marami. natin We'll talk yung about that tomorrow. Second Maraming bidding salamat. ng COMELEC. Oh, yes. Maraming salamat sa pagsubaybay sa 7 days karambolan before nitong araw na Christmas ito. lang, isang linggo na lang. Ang tabayanan, susunod na programa. Uy! Ronda Pilipinas. Uy! Award-winning Uy! journalist Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, 7 days na lang po bago magpasko. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles.
Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.